So may nagtatanong kung ano nga ba yung setup daw natin sa pag-record nitong electronic drum pad. Kasi gumagamit tayo ng sound card dito para maganda yung recordings and para yung marinig lang or yung makuha lang na sound noong phone natin ay yung galing dito sa electronic drum pad, pati doon sa background music. Yung ibang noise hindi niya na makukuha. Kaya mas malinis yung magiging record kapag gumamit tayo ng sound card. So eto na yung setup ko. Tingnan ninyo. So unang kailangan natin ay syempre electronic drum pad. Ito na yung electronic drum pad ko. I-on ko lang siya. Yan. Pa nag-blue, nag-on na yan. So yan. Ito. Meron siyang built-in speaker kaya kahit na hindi siya nakasaksak sa speaker, gagana siya. Meron din tong battery. Actually, hindi siya nakasaksak ngayon sa charger niya. Battery. Matagal yung battery nito eh. Tapos ito yung adjust natin. So, ginagawa ko, hindi ko lang sinasagad yung volume. Ginagawa ko lang siyang 5 sa bawat recordings ko. You know, 5 volume. Nakaila yung volume. Tapos sunod sa kit. Meron itong 16 different kits. Ang favorite kong gamitin sa mga drum cover ko is yung number 16. Ganito lang mag-adjust sa click ng ninyo. Pag umilaw yung kit, ibig sabihin, itong number na to is kit number 1. So, pindutin natin itong plus and minus. Ayan, 2. Ito minus na. Kasi pinakauli yung 16. 16 yung favorite ko. Plus reverb. Yung parang echo ito eh. So, ang ginagawa ko, para maganda-ganda yung pag-record ko, 10 yung reverb na gamit ko. Again, click mo lang yung reverb kapag umilaw. Ito plus button. Plus and minus button yung pang-adjust natin. So, good na to. Goods na yan. Kaso ang problema kapag nagre-record ka na wala kang sound card, maririnig mo yung palo nito eh. Yung parang tuk-tuk. Ayun o. Imbis na yung hi-hat lang marinig mo, may naririnig ka pang tuk-tuk-tuk. Kaya kailangan natin ng sound card para ang ma-record lang talaga ay yung tunog nito. Drum pad natin. Add ko lang, meron siyang Bluetooth. Itong drum pad, meron po itong Bluetooth. Pwede mo i-connect yung phone mo. Tapos magpe-play ka ng music. Sasabayan mong pagtugtog. Pwede po yan. So, ayan, gumagana na yung drum pad natin. Next is, kunin natin itong sound card. Ito po yung box ng ating sound card. Mura lang naman to. Pinakamurang sound card. V8 sound card. Ayan. Meron siya mga libreng cord na pwede mong gamitin. Ayan, for charger. Tapos ito, connection. Ayan. Ito na pala. Yung excess na lang yan. Ito, libre din yan, dalawang cord. So, dito sa saksakan, kasaksak na kasi. So, ito. Merong live 1 and live 2. Yan yung kinokonek mo sa phone. Sasaksak mo dito sa V8. Tapos, i-connect mo. Ito yung dulo niya na. Ito yung dulo ng live 1. Ito nakasaksak sa live 1. Ito, 3.5mm jack. Yung dulo niya, isasaksak mo to sa phone mo. So, ano po ang function ng live 1? Ayan, live, ibig sabihin nakikita mo. So, ito yung gagamitin mong pang-record ng video. Pag nag-record ka ng video, yung sound na nandito na kine-create nito ay mapupunta dito. Okay? Mapupunta dito. Yung sound na kine-create nito. Tapos meron din yung effects. Basta pa nagre-record ka, dito mo i-connect dito sa live 1 yung device na pang re-record mo. Pero wait lang. Meron pa yan live 2. So, pwede ka
makakonect ng dalawang device. Pero, hindi na uso ngayon yung phone na may 3.5mm jack. So, hindi talaga to yung gamit ko. Ito, so tanggalin na natin yan. Ginamit ko ito sa phone ko, kaso yung isang phone ko ay medyo, anong tawag doon? Malabo yung video niya. Kaya, itong isang phone ang gamit ko. Itong pinang-video ko. Kaso ang problema, Type-C ito. Okay. Tinry ko siyang bilhan ng adapter. Ito, from 3.5mm jack to Type-C. Di nakasaksak yan dyan sa live 1. Ito, kinonek ko siya dyan. Kaso ang problema is ang pangit ng input. Pangit ng input. So, naghanap ako ng videos sa YouTube. Nakakita ako. So, bumili ako nito from from Vention. Okay, USB type 2, type C. Kaso, hindi ko siya nilagay sa live 1 and live 2 kasi parehas lang naman. Pangit yung input. Ay pangit yung nakukuhang recording. So, ang ginawa ko, nanood ako ng YouTube, nilagay niya dito sa charging port. Sinaksak niya dyan, tapos eto Type-C dulo. Dito niya sinaksak sa phone. Ang ganda, yung mga latest na recordings ko, drum cover ko, eto na yung gamit ko. Type-C to, ito. Hindi ko alam tawag dito. Ayan yung dating charger ng mga phone, Yan, dito ko yung lalagay sa charge. Tapos, ito yung isasaksak ko sa phone ko para maganda yung recording. Makuha natin yung sound na kinakreate nito at maipasok natin sa phone natin. Okay, so yun. Meron na. Ito naman, isa, yung white. Libre din yung cord sa sound card. A company instrument. So, yung instrument na yung sasaksak natin dito. Ito ay i-connect natin sa dito sa likod na part ng drum pad. So, dito sa drum pad merong phone and line in. Kino-connect ko siya dito sa phone. Kasi dito sa line in, hindi siya pumapasok sa sound card. So, ito sa phone ko siya kino-connect. Diyan may nakasulat dyan phone. Connect mo dyan. Papunta na yan. Connected na silang dalawa. So, kapag pinukpo ko yan, wala na yan sound kasi nandito na sa sound card natin sa V8. I-on natin yan. Wala ka nang maririnig dyan kasi dito na pumapasok yung sound. So, next, paano mo naririnig kung eto na lang naririnig mo? Dito po, may port dyan na headset. So, sasaksak mo yan. So, yan nakasaksak. Eto headset, syempre, nakakonect dito yung headset mo. From Vention ito, mahaba yan. Wire binili ko. Para pang nagre-record ako, hindi na nakakailang yung wire kasi mahaba na siya. Ito po. Ito from Mauno. Binili ko siya. So, tingnan ninyo. Diba malakas? Kapag nagre-record ako, dito ko naririnig yung nire-record ko. So, kompleto na tayo sa saksakan. Ang problema, yung background music. Paano natin yun na i-connect? Simple lang, kailangan mo ng isa pang phone or isa pang device. Ang gagawin natin, i-open natin yung Bluetooth nito. Diba sabi ko sa inyo, merong Bluetooth itong drum pad, pero hindi natin to dito i-connect sa Bluetooth or sa speaker ng drum pad. Doon po sa V8 sound card natin, meron po yung Bluetooth. Diyan natin i-connect tong phone natin. Yan V8. Okay, connected na. Pwede na tayo mag-play ng music.
So, ayan o. Rinig mo na sa headset. Pwede mo na siyang sabayan. So, yun na. Goods to go na. Saksak mo na lang to. Yung sa charging yung tinuro ko dito. Ayan o. Dito. Or dito sa live 1. Kung merong 3.5mm jack yung phone mo. Saksak mo na to. Then, mag-record ka na. So, yun lang po. Maraming salamat. So, yun pa lang. Lahat po ng ginamit ko, ilalagay ko yung link sa yellow basket.